Pwede na ba tayong mag-apply sa LTO gamit ang ating TESDA driving in situ kahit wala tayong PDC o practical driving course galing sa driving school? Pwede bang ma-convert ang TESDA driving in situ sa PDC? Pwede bang kahit hindi na tayo kukuha ng PDC basta meron tayong TESDA driving in situ? May nagtanong po kasi tungkol dito. Ang sabi niya, "Sir, nag-aaral po ako ng libreng TESDA driving in situ. 4 wheels po tinuro sa amin. Pwede na po ba ako hindi kukuha ng PDC? Balak ko kasing magdagdag ng code for 4 wheels. Sana masagot, TY." Para po sa nagtanong at para na din po sa ating kalaman, convertible po ang TESDA driving in situ sa PDC or practical driving course. Kaya kung meron na kayong TESDA driving in situ, pwede na po kayong mag-apply sa LTO. Pwede nyo na itong gamitin para mag-apply ng bagong lisensya at para mag-apply ng additional code. Nasa sa inyo na kung saan nyo gagamitin o saan nyo i-apply, kung sa pagkuha ng bagong lisensya, non-professional driver's license o sa additional code. Para po sa nagtanong, gagamitin daw niya ito para sa additional code ng 4 wheels. Kaya oo, pwede mo nang gamitin ang TESDA driving in situ mo para sa additional code mo na 4 wheels. Kahit wala ka ng PDC, pwede na po yan. Ibigay mo lang sa LTO ang TESDA driving in situ mo, sila na ang bahala doon. Ang sabi nga po ng LTO, eto, original and 1 photocopy of certificate of completion of the 8-hour practical driving course, electronically transmitted to LTO by the accredited driving school, LTO DEC, o ito yung LTO Drivers Education Center, LTO Accredited TESDA Training Center. Ayan, kasama po ang TESDA dyan. Kaya ibig sabihin, pwede po natin gamitin ang TESDA driving in situ kapalit ng PDC. Sabi niya pa dyan, to prove that you had some training with the type of vehicle you wish to add on your driver's license restriction code. Yan po ang sabi ng LTO. Kaya para po sa mga may TESDA driving in situ, kahit wala na po kayong PDC galing sa accredited driving school, basta meron po kayong TESDA driving in situ galing sa LTO accredited TESDA training center, pwede nyo nang gamitin yan para mag-apply ng new non-professional driver's license o mag-apply ng additional code. Sana po maliwanag yun sa inyo, lalo na po sa nagtanong. Kung meron po kayong mga katanungan, comment down below lang po kayo, o di kaya ay mag-direct message po kayo sa ating FB page, Responsible and Law-Abiding Driver. Sa mga bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin na din ang notification bell para ma-update po kayo kapag meron akong bagong upload na video. Maraming salamat po sa panonood and God bless. Sumunod po tayo sa mga batas trapiko para maging responsible and law-abiding driver tayo. Mag-ingat po tayo sa ating pagmamaneho.